This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk. Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo. Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story. This is Jazel Diaz. And this is Rocky Lokban. Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. Dito lang sa AWR 89.1 FM. Hello mga ka-TikTok! Welcome to Transformation in Christ Talk with AWR. Nakikinig at nanonood po kayo sa programang Usapang Pagbabago kay Kristo. Sa loob ng isang oras ay makakasama niyo po kami. Ako po ang inyong kakwentuhan, DJ Mary Me. At ako naman po ang inyong isa pang kakwentuhan na si DJ Rakat. Excited na nga po kami na muli na naman po tayong makakapakinig ng panibagong kwentong pagbabagong buhay kay Kristo ng ating pong makakasamang guest maya-maya lamang, DJ Me. Yes, binabati po muna namin lahat na nakikinig sa ating radio station na 89.1 FM at nanonood sa ating Facebook page and YouTube channel na Adventist World Radio Manila. At kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, like at share, ay pakisubscribe, like at share na po. At kung meron po kayong kwentong pagbabago rin naman na gusto pong i-share sa amin at sa ating mga taga-subaybay, or gusto nyo rin po mag-comments or magtanong, ay mag-text or tumawag lamang po kayo sa 0918-9447-891, 0918-9447-891. Yes, muli binabati po natin ang ating pong mga masusugid na tagapakinig ng 89.1 FM at ganoon din po sa ating Facebook at YouTube channel na Adventist World Radio Manila. And of course, DJ Me, hindi papahuli ang ating mga timbahay. Sila nanay, tatay, ate, kuya, kahit nga po si Manong driver na nagda-drive sa mga oras na ito, ano man po ang inyong ginagawa, nagluluto, kumakain, naglilinis, naglalaba-aba, wag na wag po ninyong ililipat ang stasyon na niyo pong pinapakinggan dahil talaga namang for sure ay makaka-relate na naman po kayo sa kwento na ating pong makakasamang guest maya-maya, DJ Me. Yes, batiin po muna natin ang ating nasa Facebook. Binabati po natin si Ma'am Melly Vergara. Nag-comment po siya ng good evening. Ganun din po kay Ma'am Brenda Baluyot Cleofas. Ganun din po kay Ma'am Abby Pacanot. Good evening everyone watching from Naawan, Misamis Oriental, Mindanao. Tama ba yung ano ko? Ayan. Hello po sa inyo. Ganon din yes, kay... of course. Gusto ko din pong batiin si Ma'am Ria Domingo Tablit. Sabi niya, happy viewing and watching po. Good evening, mga magagandang DJ watching from Quezon City. Done sharing. Aba, maraming salamat po, Ma'am Ria, sa pag-share. At of course, si Sir R. Christian Roda from Noveleta, Cavite. Hello po sa mga taga Cavite. Baka, ayan, si Ma'am Abby or Pacanot. Yes, ayan, sabi niya. Yes daw po. At amen. kay Ma'am Jelly D. Barnedo. Amen. At kay Ma'am Mabel Gahano, magandang gabi po mga kapatid. Yes, thank you so kung may much. mga gusto pa kayong ipa-shout out o greetings ng birthday, anniversaries, o anumang celebration yan, mag-comment na po kayo sa ating comment section para mabati po namin kayo at ma-shout out din po namin kayo, or else mag-comment po kayo kung saan kayo nakikinig ngayon para mag-greet din po namin kayo maya-maya lamang. Ngayon, DJ Me, ipakilala mo na yung ating guest na makakasama ngayong gabi. Yes, syempre, ang guest po natin ngayong gabi ay ating kaibigan, walang iba, kundi si Kuya Erwin Hombre. Yan. Tama nga ba? Hello po, Kuya Erwin. Magandang gabi po. Hello po, magandang gabi rin. Yan. Sige po, Kuya Erwin, bati muna po kayo. Binabati ko po ang Kasiglaan SDA Church sa Montalban. At ang kila Brother Glenn, tsaka yung sa Southville Church kila Ervin. Yun po. Yes, ayan. Sige, Kuya Erwin, okay lang po ba, Kuya Erwin, ang itawag ko po sa inyo? Opo, okay lang po. Ayan, sige po. Para mas lalo po kayong makilala ng ating pong mga listeners o mga ka-TikTok po sa mga oras na ito, pwede po bang ipakilala niyo po ang inyong sarili, kung ano pong pinagkakaabalahan niyo, kung may pamilya po ba kayo, single, ano pong trabaho niyo? Sige po, kayo pong bahala kung ano pong gusto niyong introduction sa inyo pong sarili. Ayan, ako po nga pala si Erwin Hombre.
Grab driver na dating taxi driver, may 3 anak at isang asawa. At yun lang ang aking pinagkakabalan. Gano'n na po kayo katagalan nagda-drive, Kuya Erwin? 18 years na po. Wow. 18 Tagal na years. pala. Apa. Wow, grabe. Ano po yan? Sarili niyo pong sasakyan or nagba-boundary po kayo? Ay, ito pong pinanggagrab ko hulog boundary po. I Apa. see. Baka gusto niyo pong batiin yung mga kasamahan niyo po Oo. dyan sa Grab at yung mga ka-chopper po ninyo. At pala Sige po. shinare nyo sa GC nyo, di ba? Sige po, binabati ko ang D-Tribes Brotherhood ng Grab TNBS Transport Network Vehicle Society. Yung mga nakikinig dyan, Kuya Dan, makinig kayo. Yun lang po. Ayun. Ayan, yung mga driver po ng mga TNVS daw po. Ayan, hello po, magandang gabi po sa inyo. Kaya wag na po nyong ililipat ang inyo pong pinapakinggan Pwedeng para humabol, Oh, sige, pwede Sure po. po, sure. Yun po, nakalimutan ko, baka magtampo sa akin yung pinakamaganda kong asawa, si Risa Hombre, at yung 3 kong anak, Ayun. Ryan, Rap, Ervin. Yeah. Yes. Sige, DJ Mi, simulan na natin ang Yes. ating kwentuhan. Yes, alam ko marami na nag-aabang sa inyong kwento, Kuya Erwin. So, Kuya Erwin, sino po kayo nung hindi nyo pa nakikilala si Kristo? Ayun, ipinanganak po ako doon sa Bicol, Bulacan, Marinisor. So, 1977. So, nung dinala kami rito ng tatay at nanay ko 1980, dito niya na kami pinalaki. So, dahil sa dito na lumaki, ang buhay talagang hindi nakapag-aral, undergraduate lang ng high school. At yun. So, Kayo po ay hindi po nakapagtapos po ng pag-aaral? Apa. Oh, bakit po, Kuya Erwin? Dahil sa probinsyano at ang hirap ng buhay, so talagang buhay kalye. Diyan sa Sampaloc, Manila North Cemetery, diyan ako lumaki. At ang buhay ay mahirap, kaya naglilinis ako ng jeep diyan. So, ang mindset lang ng isip ko, makapagbasa lang, makapag-aral ng kaunti, ayos na. Tapos matutong magbaneho, ayos na. So, yun lang ang mindset ng isip ko. Hindi ko na naano sa sarili ko na makapagtapos kasi dahil nga sa buhay kalye, maraming barkada, halos lahat ng bisyo natikman mula 1986 nung mabautismohan ako sa panahon ni Gosilatar. Wala naman akong alam nun. So, nung mabautismohan ako, dahil na-convert ang aking nanay doon sa Bicol, so naitanim niya sa akin yung yung mga awit sa simbahan sa Bicol. So, sumasama-sama ako sa kanya noon. Pero dahil sa pagiging kabataan, talagang walang direksyon ng buhay noon. Nung panahon ng 1980s to 90s. Oh, So, ano sa I tingin nyo, Kuya Erwin, yung mga normal o lagi nyong ginagawa nung time na yun? Nung kabataan nyo? Ano bang mga bisyo yun? O Halos lahat lahat? Ano, mga edad nyo ay teenager? Ganyan. Nabinyagan kasi ko sa panahon ni Gusalatar. Mga anong edad nyo po? 10 taon ako noong 1986. 10 taon. So, dahil sa ang tatay ko pasindi ng sigarilyo, natuto na kagad akong manigarilyo nung mga panahon na yun. Sa murang edad na yun, lasinggero din yung aking tatay, natuto rin kagad akong mag-inom. At hanggang sa umadad ng 13, 14, 15, 16, lahat na pasok na. Fast learner pala kayo, no? Oo Ang dali nga. niyong natuto ang bata niyo pa. Sa murang edad. Oo, kaya nga Kayo lang. po ba ay ilang magkakapatid, Kuya Erwin, na hindi po nagawang pag-aralin kayo ng magulang nyo that time? Marami po ba kayo? 10 kami, 10. Oh, Kaya kaya nga pala. pala. Namatay yung isa. So, yun.
So, dati po ay kayo po, ano po ang religion nyo before? Since na-mention nyo po na na-convert po yung nanay nyo. Ano po ang religion nyo before? Roman Catholic kami dun sa Bicol. So dahil sa nagpapasyon yung aking inay, na-curious siya, nabasa niya dun sa chapter 5 ng Pasyon. Mhm. So nakita niya dun na ipangili ng araw ng Sabado. So naghanap na ang aking nanay dun sa Bicol ng may pagsambang araw ng Sabado. Nakilala niya dun si Pastor Jopante. So yun yung nag-Bible study sa kanya, na-convert siya. Hanggang sa noong 1980, dinala niya na kami rito sa Maynila kasi nabaril yung aking tatay ng MPA dun sa Bicol noong mga panahon na yon. So dito niya Sa na mga kami... ganong, yes, Kuya Erwin, sa mga ganong experiences po, no, like at that very young age, ang dami nyo na po naranasan, ano po yung mga hindi nyo po makakalimutan, isa na hindi nyo makakalimutan pangyayari sa buhay po ninyo during that time? Mhm. Yung muntik akong mga edad ko nun siguro mga 17. Nagtatrabaho ko sa isang construction, muntik akong mahulog. Parang may humawak sa akin. Tapos yung pangalawa ay yung sa murang edad na 16, 17, napasok ako sa fraternity. Tapos halos lahat ng bagay ay nagagawa na nakipag-away sa mga kaaway sa fraternity, yun, halos lahat. Mhm. So talagang at that very young age, no, na ang dami nyo na pong nasubukan mga bisyo, ang dami nyo na po nasubukan mga hindi magagandang bagay. So that time po na naranasan nyo po yun, nasan po yung mga magulang nyo? Ano po sinasabi nila na ganun po yung naging buhay nyo sa ganung murang edad? Dahil sa kami pong magkakapatid hindi rin nakapag-aral. Ang nakapag-aral lang sa amin ay yung si Mary Jane. Halos may kanya-kanya kaming gawain sa buhay, may kanya-kanyang trabaho. So yung nanay at tatay ko kasi dyan sa North Cemetery, Supol-Torero. So kaya parang mahirap ang buhay. Kaya hindi kami nakapag-aral ng mga panahon ng 1980s to 90s. Mhm. Okay. So ano po yung nag-work kayo or Ko ron, naglilinis ng jeep sa Blooming Treat. so ganun po, yun lang ang ginagawa niyo. Ayun. Tapos nagiging Supol-Torero. Ayun. Na ganun din kayo. Grabe, no? Kasi dyan sa North Cemetery, DJ May, kasi taga Quezon City ako, so alam ko yung cemetery na yan. Sobrang public cemetery kasi, so talagang sobrang daming tao, ang daming nakatira dyan. And talagang makikita natin na talamak talaga yung mga ganong klase nga ng bagay. And hindi na rin talaga tayo magugulat kung bakit yun ngayon nangyari sa buhay ni Kuya Erwin during those time no, na at that very young age, kumbaga natuto na siyang kumayod, natuto siya ng mga iba't ibang bisyo, at hindi nga siya nakapagtapos talaga ng pag-aaral. Ano lang ba yung naabot mo, Kuya Erwin? If okay High school, lang high po. school. High school. naman. Pero At yung mga undergraduate. pero that time po ba may pangarap po ba kayo sana kung nakapagtapos kayo? Meron din sana, kaya lang talagang walang pera. So, ang isip ko na lang nun, makakuha ng magandang trabaho kahit driver or gwardiya. Pero, ang nakuha ko pagiging taxi driver sa mahabang panahon. Kumbaga survival DJ me, no? Kumbaga para lang makaahon sa araw-araw. Yung sinasabi yung kasabihan na isang kahig, isang tuka. Talaga na parang basta may trabaho, basta kumita, basta may pambili ng bigas at ulam, okay na tayo. Yes. So alam ko na yun talagang hindi madala. And for sure sa mga nakikinig sa atin ngayon, DJ May, Kuya Erwin, marami nakaka-relate na hindi nakapagtapos ng pag-aaral, lumaki sa mahirap na pamilya o sa mahirap na buhay, maraming bisyo ang naranasan. Kaya for sure itong kwento ni Kuya Erwin ay talaga namang makaka-relate ang bawat isa. Kaya Kuya Erwin, medyo puputulin lamang po natin ng konti ang ating pong pagkukwentuhan at ating muna pong mapapakinggan ang isang napakagandang awiting may pinamagatang kay Jesus Manawagan by the Bereans. Kapag langit ay
ika'y may suliranin at tuloy naninindig. Sa iyo bang katanungan, ang sagot ay di alam, at ang iyong pag-asa ay tuloy nawawala. Kay Jesus manuwagan, kay Jesus lumapit, siyang daan, siya ang buhay, sagot sa suliranin. Ano mang kahilingan, ano mang dalangin, kay Jesus manawagan, ikaw ay diringgin. Tulad ng mga propeta noong unang panahon, sa hirap at ginhawa, sa Diyos nagtiwala. Kaya ang paalala sa ating magtiwala, upang ang buhay natin ay lubos guminhawa. Kay Jesus manawagan, kay Jesus lumapit, siyang daan, siya ang buhay, sagot sa suliranin. Ano mang kahilingan, ano mang dalangin, kay Jesus manawagan, ikaw ay diringgin. Kay Jesus manawagan, kay Jesus lumapit, siyang daan, siya ang buhay, sagot sa suliranin. Ano mang kahilingan, ano mang dalangin, kay Jesus manawagan, ikaw ay diringgin. Jesus lumapit, siyang daan, siya ang buhay, sagot sa suliranin. Ano mang kahilingan, ano mang dalangin, kay Jesus manawagan, ikaw ay di Jesus manawagan, kay Jesus lumapit, ikaw ay di Jesus manawagan, kay Jesus ikaw ay diringgin. Time check, it's 8:20 p.m. hatid sa atin ng Philippine Standard Time. Andito pa rin po tayo sa ating programa na TikTok o Transformation in Christ Talk with AWR. Ako pa rin po niyong kakwentuhan, DJ Rack. At ako pa rin po si DJ Mary Me. Patuloy pa rin po tayong nakikinig dito sa 89.1 FM at nanonood sa ating Facebook page and YouTube channel na Adventist World Radio Manila. Kung di pa po kayo nakakapag-subscribe, like at share, ay pakisubscribe, like at share na po. At kung gusto nyo rin po magpa-shout out, ay mag-comment lang po kayo sa ating comment section. At kung gusto nyo rin po i-share ang inyong mga kwento, tumawag or mag-text lamang po kayo sa 0918-9447-891, 0918-9447-891. At sa mga gusto po ng aming librong pinamimigay, meron po kaming ang Huling Pag-asa. Ito po ay libre lamang para sa inyo. Meron ding pag-asa para sa mga panahong maligalig. Meron din po tayong Health and Wellness, Lagpas pa sa Kaya ng Imahinasyon at Explorer Book. Ito po ay maganda dahil mas maiintindihan nyo ang Biblia kapag meron po kayong gabay na kagayang libro na ito. So, tumawag or mag-text lamang po kayo sa 0918-9447-891, 0918-9447-891. Yan. Yes, so ngayon DJ Mi, batiin muna natin ang ating mga ka-TikTok na kasama nating nakikinig at nanonood sa ating programa. Unahan ko na dito, sabi ni Ma'am Norms Tenorio, God bless us all. God bless din po sa inyo. At may mga nagtatag dito, si Ma'am Melody Tablit Alejo at si Ma'am Mabel Gahano. Hello din po sa inyo.
inyo, ma'am. Thank you po. Maraming salamat po sa pag-share. And also sabi ni Ma'am Melody Tablit Alejo, watching and listening with you from Quezon City. Yes, maraming salamat po. DJ Me, baka may gusto kang batiin dyan. Yes, meron po sa ating YouTube, Ma'am Eden Galiciao. Good evening po, watching from Banus Gloria Oriental, Mindoro. At kay Ma'am Jelly Barnedo, watching from Bicol po. Hi, hello. Yes, Ma'am hello Sheena. po sa mga taga Bicol. Yes, hello po. Ma'am Sheena Vileta, good evening from SDA Mayhay, Laguna. Ayan. Yes, watching with us din po si Ma'am Eloisa Valino at Ma'am Teresita Galapon. Hello po, magandang gabi din po. At sabi po ni Ma'am Ebi Pacanut, pa-shoutout po sa mga taga Fort Andres Bonifacio sa Makati City kasi doon po ako na member hanggang ngayon. Hindi ko pa po nalipat ang membership ko dito sa Mindanao. Ayan. Yeah, shoutout Hello po, taga Makati sa City. mga Makati City. At kay Ma'am Des Lige. Lige. Parang naging guest na, Yeah. tama ba? Nakaraan si Ma'am kaya Des. pala. Sabi niya, good evening DJ Me and DJ Rack. Looking forward to be hearing the testimony of Jesus in our brother's life. God bless po. Yes, Amen. thank you so much. DJ Me. Baka may gusto ka pang batiin dyan. Syempre, binabati ko po ang aking pamilya, Martinez Angeles family, at syempre ang aking angkan ni Bebang at ang mga kagrupo ko po sa aming 28-day Bible study. Hello po sa inyong lahat. Yes, kung di pa po namin kayo na-shoutout, nababati, nag-greet, mag-comment na po kayo sa ating comment section kung baka may mga nagbe-birthday din po, nag-celebrate po dyan. So ngayon, DJ May, Yes. pagpatuloy na natin ang ating kwentuhan. Kuya Erwin, nandyan ka pa po ba? Hello, Kuya Erwin. Nandito pa. Ayan, nandiyan pa naman. So, punta na tayo sa exciting part natin, Kuya Erwin, na para mas malaman ano yung naging transformation mo, paano mo nakilala yung Panginoon sa buhay mo. So, ngayon yung tanong namin sa'yo, Kuya Erwin, is paano mo nakilala yung Panginoon? Ano yung naging turning point ng life mo since na-mention mo nga na-converted ka? Pero na-mention mo din na na-rebaptize ka. Sige. Ayan, nung panahon nga ng 1986, kay Jose Latar na bautismoan ako sa Manila Center. So dahil wala naman akong alam, so nagtuloy-tuloy yung mga bisyo. Ang mahirap lang doon nung muntik kang mamatay. So nung mga mag-year 2000 na, nag-iisip na ako sa aking sarili, puro na lang bisyo, puro na lang kasiyahan sa sarili, makainom ka, makapag-drugs ka, ganun pa rin ang buhay. So, pag nawala na yung ng mga bisyo mo, ikot pa rin ang buhay. So, lumagay na sa aking isip na magbalik loob nung mga panahon na yon. Mayroong crusade si Dog Bachelor nung panahon ng 2001 dyan sa Cuneta Astrodome. So dahil diyan kami dinadala ng aking nanay sa Heights 7-day Adventist sa Isarog, 65 Isarog. So diyan kami nagtatagpo papuntang Cuneta. Dinadala kami sa gabi-gabing crusade kay Dog Bachelor. So doon ako nagpa-rebaptize. So doon bago ang lahat. Doon ako naging parang tao sa mga panahon na yun. Kasi ang tingin ko sa sarili ko nung wala pa kay Kristo, talagang super basahan, super dumi. Wala talaga. So nung ma-rebaptize, sabi ko Panginoon, tulungan niyo naman po ako kasi baka mapa-impyerno dahil nga sa natamnan ako ng aking ina sa mga paalala niya noon. So yun, nung ma-rebaptize ako nung 2001, doon nagbago ang aking buhay. Tapos noon, siguro kung mga mag-isang taon na akong na-rebaptize, nagkaroon ng camping yung Heights sa Batangas. Parang nag-isip na ako sa aking sarili na maghanap ng mapangasawa. So, doon ko siya nakilala sa Batangas sa may ng resorts ng Pamilya Godoy. So, doon nagbago ang direksyon ng aking buhay.
sabi ko sa aking sarili noon, hindi lang dapat maging isang Adventist, dapat ay talagang bagong-bago. So, doon naman lumagay sa aking kaisipan na maraming relihiyon. Totoo ba tong inanibang kong SDA na 2 beses na ako ritong nabautismohan, 1986 tapos 2001. So, sabi ko dapat mapatunayan ko sa sarili ko na ito yung totoo. So, ang kagandahan nun, lalago pala ang tao kapag nagbasa siya na nagbasa. Kahit wala kang tinapos sa sarili mo na nakapag-aral ka, kapag magbabasa ka pala na magbabasa, tapos isa kabuhayan mo, doon ibibigay sa iyo ng banal na espiritu yung buong katotohanan kapag isinakabuhayan mo yung mga nababasa mo. Hindi pala tayo dahil SDA lang, kundi dapat pala talaga yung binabasa mo, isakabuhayan mo, parang yung gawa ng banal na espiritu gumawa sa iyo. Kumbaga, hindi ka na nabubuhay sa sarili mo, kundi yung si Kristo na yung nabubuhay. So, ganon. DJ Rock, DJ Me. DJ Rap, na-curious lang ako, Kuya Erwin, ha? Kasi sabi nyo, di ba, nagbibisyo kayo. Apo. Tanong ko lang, ano yung naging mindset nyo? Ba't po kayo nagbibisyo? Ayun. Dahil sa barkada. So, na-influensyahan kayo ng Apo, barkada. apo. And then, anong naging mindset nyo? Bakit yung hininto? Ayun. Dahil nga muntik akong mapatay sa riot. So, ibig sabihin natakot kayo. Mm-mm. So, nagkaroon kayo ng takot at naisip nyo, na itigil nyo na yon. Mm-mm. Dahil Walang direksyon ang buhay. walang direksyon. So, Wala. nakita nyo na ang pagbibisyo ay walang direksyon Walang sa kabuluhan. buhay. Walang kabuluhan. And then, ang tanong ko lang ay, nasaan po ang mother nyo ngayon? Patay na yung nanay ko. Kasi nabanggit nyo kanina na yung mother nyo ay maraming isinishare sa inyo about sa Bible. So, bata pa lang kayo, nakakapakinig na kayo Apo. ng mga salita ng Diyos. At yun yung mga naalala nyo. Na, Pero Kuya Erwin, naabutan ba ng mother mo yung pag-rebaptize nyo po, yung pagbabagong buhay nyo ulit? Opo, kasi namatay lang tong nanay ko 2023. ito lang, 3 years ago. Na-rebaptize ako is 2001. So, I see. matagal so, na. talagang sobrang saya ng nanay niyo po Apo. nung nalaman Oo. na yung pagbabago niyo talaga. Kumbaga, ang masayang ganda lang masaya. DJ Mino na bago nawala yung kanyang nanay, ay talagang na-witness pa din niya kung ano yung kinahantungan ng kanyang anak. For sure, and I believe talaga, DJ May, Kuya Erwin, palagi kang iniluluhod ng nanay mo. Totoo yan, totoo. Apo. No? At talagang, so I think, siya ay nagpahinga na masaya ang kanyang puso dahil ang kanyang anak ay Oo. muling Tsaka, nanumbalik sa Panginoon. tsaka ang tagal nun, DJ Rock, mga ilang years yun bago kayo nanumbalik, di ba? Kasi ang panganay ko 23 years old na eh. Oo. So, nakita ng nanay ko yung pag-aasawa ko. Nakita niya yung napalaki ko yung mga anak ko. Yung panganay ko graduating na ngayong August. Yung pangalawa third year college. Yung bunso is grade 6. So, nakita niya naman yung buhay pamilya ko is talagang ibang-iba sa dati nung panahon ng kabataan ko. Na-amaze lang din ako at DJ Mino na mention niya nung nagpa-rebaptize siya, tapos yung naging uhaw siya, natuto siya, nagbasa siya kahit hindi siya nakatapos, tapos nagkaroon ng desire sa puso niya na mag-asawa, tapos nakahanap siya, tapos mas lalong naging maayos yung buhay niya. Masasabi mo ba, Kuya Erwin, na naging malaking ambag din sa paglago mo at mas lalong pagbabago ng buhay mo yung nagkaroon ka ng katuwang? Ano siya, DJ Rock. Pangalawa lang siya sa priority ko yung buhay may asawa. So, ang naging priority ko kasi kaya lalong lumago, sumasama ako nun sa mga, mahilig akong pumunta sa mga camping-camping, at sa mga
yan, kila Johnson. mga ministry. Sa mga ministry. Oo. Kila Johnson, kila Richard Thompson. Mahilig ako makinig. Habang bumibiyahe ko ng taxi, doon lagi ang mindset ng isip ko. Doon sa istasyon nila Johnson at nila Ronald Ubidos, wala na nga ngayon eh. So ngayon AWR na. AWR 89.1 na. FM na po ang pinapakinggan Oo, ninyo. tama. Syempre naman, di ba? Ayan. Nakakatuwa naman, no, Kuya Erwin, na kahit na hindi po kayo nakapagtapos, nagkaroon po kayo ng desire na magbasa ng ating mga babasahin. At I think Yes. yun yung nakatulong sa inyo na mas lalong lumagot, mapalalim ang inyong pananampalataya. So, since natakal na po natin yan, no, isa po ba yun sa mga pagbabagong ginawa ng Panginoon sa buhay nyo after po ng encounter nyo sa Kanya? Opo, yung Sabbath School Lesson Review. Hindi ko pinapakawalan yan sa bawat araw ng aking buhay. Kasi kapag isa ka pa lang miyembro ng Adventist at hindi mo binasa yan, kahit born Adventist ka pa or converted ka, hindi ka rin lalago kapag hindi ka mahilig magbasa. So yun yung ilinagay ko sa aking isip na habang nabubuhay, basa ng basa. At ayan din ang itinuturo ko sa aking mga anak. Yes. Talaga, DJ Rock, napaka-importante ang pagbabasa. Lalo na ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Totoo. At lalo na yung na-mention mo nga kanina ng mga babasahin natin, aside sa Biblia, of course, sa mga pakikinig ng mga sermon. Kumbaga talagang, nilubog talaga ni Kuya Erwin yung kanyang sarili sa mga spiritual na bagay, kaya siya lumago ng lumago. At yun yung nasi-share yan din talaga. DJ Me. Tsaka DJ Rock, nabanggit niya kanina na dahil kay Brother Dog Bachelor, Apa. ayun ay English speaking eh. Oo Di ba nga, sabi mo, hindi paano ka mo yun? hanggang high High school. school. Ibig sabihin magaling kayo, Kuya Erwin, mag-English. Hindi, yung English naman ni Dog Bachelor, may mga mabababaw naman eh. So, Naiintindihan. kahit sino namang mga Pilipino, kahit di ka nakapag-aral, maintindihan mo ng kaunti eh. Tsaka naalala ko, DJ Rock, yung kahit ano pang language niyan, basta galing yan sa Panginoon, maiintindihan mo talaga eh. Totoo. Oo, kaya nung nasabi niyo yung kwento niyo, ay talaga, grabe naman. Kaya huwag tayong mahihiya na mag-imbita ng mga mahal natin sa buhay, mga kaibigan natin sa mga ganyang Apa. pangangaral. Dahil hindi natin alam, gagawa talaga ang Holy Spirit ng bonggang-bongga para sa mga mahal natin sa buhay. Totoo, naalala ko tuloy, DJ May, yung lesson ngayon sa Sabbath School, di ba? Yung share Him, di ba? At isa nga sa mga tips to share Jesus is yung invitation. Yes. Di ba? Kaya talagang napakalaking bagay na mag-invite lang tayo na mag-invite mga kapatid. Ikaw naman, Kuya Erwin, so far, ano po yung naging commitment nyo sa Panginoon ngayon after po ng mga experiences nyo, ng mga encounter nyo na gano'n sa Panginoon? Ayan, yung commitment ko sa aking Panginoon dahil sa nahasa naman ang nahasa sa church namin, patuloy na magamit bilang matanda sa iglesia. Sa tulong ng Panginoon, nagagampanan naman yung pagiging elder kahit walang tinapos. Iyon. Bali, elder po kayo ngayon. Apo. Ang elder po sa mga taga-subaybay po natin, siya po ang isa sa nagli-lead sa ating iglesia. Wow, grabe. Kuya Erwin, like, paano nyo po ginagamit yung trabaho nyo bilang isang driver na magministeryo din po sa mga nagiging pasahero po ninyo? Ayan, nung wala pa pong Grab, puro taxi ang transportation nun, marami na rin akong nabahaginan sa aking mga pasahero at dinadala ko sila sa Hope Channel, wala pang AWR nun eh. So sabi ko, dahil sa 30 minutes or 15 minutes ko lang siyang magiging pasahero, kapag 1 hour ko siyang nagiging pasahero, nagkakakwentuhan kami about sa Biblia, dahil sa bababa na siya, dinadala ko na lang siya sa, kung gusto niyo naman po ma'am sir, isa 3ABN, kung gusto niyo English, kung gusto niyo Tagalog, Hope Channel, Philippines, so yun, doon ko sila dinadala. Wow. Ang galing. Thank you so much sa pag-share. Pero ngayon may AWR na, lagi po ba nakatune in yung inyong taxi o yung inyong sasakyan sa AWR 89.1? Yeah. Maganda po yung tanong nyo. Lagi pong naka-tune in. 24/7. Yes. Actually, DJ Ra, kahit yung sasakyan namin, tsaka yung mga kapatid ko,
yun lang talaga, 89.1 FM. Diba? Amen. Naalala ko, minsan kami nag-grab, tapos yung tunog, sabi ko, uy, ano yan na? Parang, syempre, the usual song natin, sabi ko, uy, familiar yan, yung pala, Adventist pala yung driver. At nakakatawa pa nga din, may isang pagkakataon na yung driver na sinakyan namin since Sabbath, I think it's Friday night, sinama na rin namin pagsimba doon sa simbahan na aming pinuntahan. Diretso na. Oo, diretso na. Sabi ko, Kuya, Sabat na, wag ka nang magbiyahe. At kaya kasama namin talaga siya. So, nakakatuwa lang, no, na may mga simpleng pakikinig ng radyo ay nakakapag-ministeryo tayo. So, ikaw ba, Kuya Erwin, may mga naging, kumbaga, unforgettable moment ka na sa mga pasahero mo na nakapakinig sa stasyon na 89.1 or mga nabahagian mo habang nagbabiyahe kayo? Marami na po. Lalo yung naisakay ko dito sa Alabang, umiiyak siya. Parang may problema. Narinig niya yung mga kanta natin. Opo. Na-curious siya. Sabi niya, Kuya, ang ganda naman ng pinakikinggan mo. So, nagkakwentuhan kami. Si Grab kasi may audio protect So, sabi ko, yung pagkikwentuhan lang natin mga may kinalaman sa mga tinatanong nyo, ma'am. Na Bible studyan ko siya ron. Wow. Nakikirious ako, Kuya Arwin, ano yung audio protect? Parang May audio bawal. protect kasi si Grab So yung napapagkwentuhan ng driver at ng pasahero na nare-record ni Grab po yan. Ay, maganda. Kaya dapat mga magagandang bagay lang ang maririnig nila, di ba? Nakakatuwa kasi like talagang minamaximize ni Kuya Erwin yung time niya. Sabi nga niya 15 to 30 minutes lang yung pasahero niya. So talagang ginagawa niya yung lahat ng pwede niyang ma-share na at least kung magkahiwalay man sila no after nung biyahe na yun, nakapagbahagi siya. And Yes. just do your part, Kuya Erwin, and let God do the rest for you. At yung Panginoon na yung gagawa sa kanila. And for sure, sa mga nakikinig sa atin, nakaka-relate kayo sa mga driver na nagda-drive, nagpapasada sa mga oras na ito. Again, pakinggan nyo po, itune nyo po 89.1 FM. Yan po yung palagi nyong papakinggan dahil talaga namang magiging payapa ang inyong biyahe sa araw-araw. Nakakapag-aral ka na ng salita ng Panginoon. At the same time, nakakapakinig ka pa ng mga magandang testimony, kwento, at mga katotohanan mula sa Biblia. Kaya naman, DJ Me, bago tayo magpatuloy sa ating kwentuhan, mga ka-TikTok, atin muna pong mapapakinggan ng isang napakagandang awiting may pinamagatang Sa Wakas by the Bereans. Pagod ka na ba sa araw-araw? Walang magawa, gustong sumigaw. Problema tila ay walang hangganan. Gigising ulit para lumaban. Manalig, kumapit, may awa din ang langit. Bumiti ka, may pag-asa, pupunasan niyang luha. Tama na, sumuko ka, isuko sa Kanya. Buong buhay at lakas, babaguhin niya lahat sa wakas. Hindi matimpla ang iyong damdamin. Gulo ang isip sa dapat gawin. Kaibigan ko, ang Diyos ng ako. Siya'y kasama mo hanggang sa dulo. Manalig, kumapit, may awa din ang langit. Ngumiti ka,
Pupunasan iyang luha. Tama na, sumuko ka. Isuko sa Kanya buong buhay at lakas. Babaguhin niya ang lahat sa wakas. Lahat sa wakas. Lahat sa wakas. Manali kumapit, may awatin ang langit. Ngumiti ka, may pag-asa. Pupunasan iyang luha. Tama na, sumuko ka. Isuko sa Kanya buong buhay at lakas. Babaguhin niya ang lahat sa wakas. May awa din ang langit. Lahat sa wakas. May pag-asa. Babaguhin niya lahat sa wakas. Babaguhin niya lahat sa wakas. And that song is Sa Wakas by the Bereans. Nandito pa rin po kayo at nakikinig sa ating programa na TikTok, Transformation in Christ Talk with AWR. Ako pa rin po niyong kakwentuhan, DJ Rack. At ako pa rin po, si DJ Mary Me. At sa mga nais pong magbahagi ng kanilang kwentong pagbabago kay Kristo at live na makakasama po namin dito sa studio, kontakin lamang po kami sa 0918-9447-891, 0918-9447-891. DJ Rack. Yes, so batiin muna Bati. natin yung mga ating kakwentuhan na na Yeah. ating kasama ngayon dito. Ayan, unahan ko na po dito si Ma'am Brenda Cleofas watching from Qatar. Alas 3 po ng hapon doon. Shalom to all. Hello din po. Hello. Maraming salamat po. Hello po sa mga taga-Qatar. Ma'am Brenda. At si Sir Julito Pedro, sabi niya, ayan, nagbigay siya ng comment. Holy Bible about Seventh-day Adventists and worship. Ayan. Maraming salamat po sa Julito. At kay Ma'am Edna Marquez, good evening po watching from Infanta, Quezon. Maraming salamat po sa mga taga Quezon. DJ Me. Yes, sabi po ni Brother Sam or Ma'am Sam, for me, sabi niya, ang hirap ay hindi hadlang para lumapit sa Diyos. Ito ay daan upang maranasan natin ang kanyang pinakamalalim na pag-ibig. God is good talaga, Kuya Erwin, sa Psalms 34:18. Ang Panginoon ay malapit sa kanila na may bagbag na puso at inililigtas ang mga may pagsisising diwa. Yan. Thank you so much. At kay Brother Elijah Refones, sabi po niya, magandang gabi po sa inyo, Ma'am Rocky and Ma'am Mary Me. Also sa guest po from Makati City. Yes. At kay Eman Quinto, good evening po, DJ Rock and DJ Me from Masinop Church. Hello Yes, po sa mga hello. taga Masinop Church. Hello, At Masinop Church. Yes, at ayan, sabi niya, si Sir or Ma'am Sam Fermin, sabi niya, amen po, watching from Binangonan, Rizal. Hello din po sa mga Ayan. taga Binangonan, Rizal. DJ Me, baka may At nakita ka kay po. Sir Rick Muto, good PM po. Sana po ay may interaction dun sa topic para ma-discuss po yung topic today. Yan. Anong topic yan? Yung ba yung Sabbath School lesson? Ay, oo. At ito pa, meron po sa ating YouTube ka, The Spirit 495. Sabi po, I praise God for your renewed life, Brother Erwin. Yan. Thank you so Ayan. much. So, mali kung nais niyo pong magbagi ng inyong pong kwento. Again, meron po kayong mag-contact o tumawag sa numerong 0918-944-7891. Muli 0918-944-7891. So, ngayon, Kuya Erwin, pagpatuloy na po natin ang ating kwentuhan. So, after po ninyo magbahagi ng mga kwento po ninyo, yung mga naranasan ninyo, na-try nyo iba't ibang bisyo, ngayon ay nagda-drive po kayo at ginagamit nyo yun para magministeryo o maging ministry po ninyo. Ano na po yung, kumbaga, sino na po ngayon si Kuya Erwin after po niyang ma-encounter si Kristo sa kanyang buhay? Yun na po. Talagang dahil kay Kristo bagong-bago na talaga. So
ayun mo na. Paano niyo po masasabi na bagong-bago? Nabago Like, na kayo. opo. Paano niyo po, like, ano po ba yung mga changes talaga na nangyari na very evident po sa buhay ninyo? Matagal na rin talaga kasing year 2001 is talagang wala na talaga. Wala nang Mga bisyo. huling-huli kong inom ng alak is nung bago ako ma-rebaptize. Anong year po? Ilang taon po kayo nun? Ano ako noon, mga 23, 22. Bata pa kayo. Ganon. So, hindi po kayo natutukso? Oh? Like, syempre, merong mga kaibigan, di ba? Oo Na, nga po. inom tayo. Ganyan. Hindi na. Bakit hindi na kayo natutukso, Kuya Erwin? Isa dyan sa na-overcome ko yung mga bagay na ganyan dahil sa yun nga pinupuno ko yung aking isip sa mga bagay na spiritual. Ay, kasi nga DJ Rock, sabi niya nga ay mahilig talaga siyang magbasa. Di ba? Oo. Napaka-importante. Nakakatuwa lang na kahit na wala siyang pinag-aralan o kumbaga hindi niya natapos yung pag-aaral niya. Pero makita mo yung desire niya na magbasa ng mga spiritual na bagay na makakatulong para lumago siya. Mas makilala niya yung Panginoon. Talaga sabi nga no, na yung Panginoon talaga gagawa ng kaparaanan para mas lalo mo talaga siyang makilala. Kuya Erwin, like na-mention mo nga kanina na talagang na-try mo yung iba't ibang bisyo, yung drugs, yung mga away, like, paano niyo po na-overcome yung mga bagay na yun? Since, di ba, especially pag sa mga ganun DJ, hindi basta-basta, lalo na kung naging addiction mo siya. Oo, pag nasanay like, paano siya instant na nawala, Kuya Erwin? Wow, ganda ng tanong. ang mahirap walain dun, DJ Rock, yung yung alak, tapos yung drugs. Nalaman yun ng aking may bahay nung tapos na kaming ikasal. Nung ikinasal kasi kami noong 2000 to. Bigla kong itinigil yung mga bagay na yun. Naglabasan yung mga side effect sa edad na 24 ata ako nung kinasal kami ng aking may bahay 2002. Mga 2 years to 3 years na kami nagsasama. Pag binigla mo pa lang alisin yung mga bisyong yun, maglalabasan yung mga side effect. Like ano po, Kuya Erwin? Mga anong side effect yung lumalabas? Wala pa kaming anak noon yung nanginginig yung ko noon, kamay. Katawan po ninyo. Dahil sa murang edad nagiinom ka na noon. 1990s talagang nagda-drugs ka hanggang sa 1999. So ayun lang ang ikot ng buhay noon ng pagkatao ko noon, pag nagkaroon ng pera, takbo sa mga barkada, Tapos mag-drugs. ganon, tapos Sa balik- magsusugal. Sugal din. Halos lahat. Sa bali, Kuya Erwin, nung nanginginig ka, na nararamdaman mo yung mga sintomas na yan, paano mo Paano mo na siya nilalabanan? nalabanan yung ganon? Uminom ka ba ng gamot? Or tinulog mo ba? Or what? So, nakikita yun ng aking misis. So, sabi naman ng aking may bahay, yung mga dati mong mga side effect yan sa mga dati mong ginagawa. So, hinayaan ko lang, natanggal naman. Hinayaan nyo lang na nanginginig. Kasama, of course, for sure, kasama ng panalangin yan, Kuya Erwin. No? So, bali mga ilang araw yon na naggaganon kayo, naranasan nyo yun? Buwan ba? Linggo? Matagal, may git 1 taon, ma'am. So, maging isang taon na nararanasan yun, buti hindi kayo bumabalik dun sa tendency na mag-drugs ulit or mag-inom ulit. Kasi, May ganung pagkakataon aakitin ka uli ni Satan sa mga dati mong gawi. Pero dahil tinanggap mo talaga si Kristo, so ibinabad ko yung sarili ko sa pagbabasa ng yun nga ng lahat ng ating mga Mga libro babasain. natin. So
Habang nagsasama kami mag-asawa, ang libangan ko, dahil wala pa kaming mga anak noon, basa ng basa ng basa ng basa. Wow, Basa. talaga. Ang Talaga ganda, may no, kapangyarihan. DJ Mi? Mm-mm. Totoo. So ngayon, Kuya Erwin, no, since tayo ay matatapos na, pero bago tayo magtapos, ano yung gusto mong ipabaon sa atin pong mga ka-TikTok na nakikinig ngayon? Ayan, maganda po yung tanong. Ang pabaon ko lang sa ating mga ka-TikTok, DJ Rock at DJ Meremy. Yan. Wala man tayong tinapos o may tinapos, bilang bahagi tayo, kaanib tayo sa bayan ng Diyos, para maging pure tayong bayan ng Diyos, basa ng basa ng basa, tapos isa kabuhayan natin. Hindi kasi magkakaroon ng kapangyarihan kahit kaanib tayo dito sa loob ng iglesyang ito, kung hindi naman natin isa sa kabuhayan at hindi tayo magtatapat, mababaliwala din. So, sanayin natin yung ating sarili sa mga espiritual na aspeto. Tatlo kasing uri ang tao natural at karnal. Kapag magiging karnal ang ating pagkatao, hati sa 50 sa Diyos, 50 sa kaaway, mababaliwala rin. Dapat diretso lang. Yun. Parang ano yan, DJ Rock, no? You cannot serve two masters, for either you will Totoo. hate the one and love the other. Totoo. Hindi ka pwede maging lukewarm. Di ba? Kailangan 100% talaga ay nasa Diyos ka o kung ikaw naman ay nasa kabilang panig no, ng kaaway. Ikaw, DJ Mi, ano yung naging baon mo sa kwento ni Kuya Erwin? Ako po, nung napakinggan ko na, siyempre si Kuya Erwin ay ang daming naranasan ng mga bisyo, lahat ng masasama. Talagang nakikita natin na it's never too late na magbago. Hanggat buhay tayo, binibigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon na magbago. So kung ano man yung pinagdadaanan natin ngayon, alam ko na sa lahat ng napakinggan natin mga testimonies na hindi mo talaga mararamdaman yung kapayapaan kapag ginagawa mo yung mga bagay na hindi ayon sa kalooban ng Panginoon. Ngayon, kung tatanggapin mo ang Panginoon ng buong buo at pag-aaralan mo ang kanyang mga salita at talagang magpo-focus ka sa kanya, hindi pa huli ang lahat para magbago. Na kahit dumanas ka sa mga sintomas ng pagtigil, di ba? Kasi kagaya ng sabi ni Kuya Erwin, ay malalagpasan yun. Yun ay kung kasama natin ang ating Panginoon. Ikaw naman, DJ Rap. Amen. So bago ko ibigay yung aking pabaon, DJ Mino, gusto ko lang din basahin dito. Sabi ni Sir Renante Rada, ayan, good evening po, watching from San Jose Occidental, Mindoro. Hello po sa mga taga Mindoro. At kay Sir Felmore Sarco, hello po, shout out Sister Brenda, my beloved. LEs at CLC. Ayan, hello po sa mga taga CLC. Ako, DJ Mi, Kuya Erwin, mga ka-TikTok, yung naging baon ko dito sa kwento ni Kuya Erwin is that hindi pala hadlang yung estado mo para makilala si Kristo. Na may pinag-aralan ka man, mayaman ka man, mahirap ka man, nakapagtapos ka man, o hindi ka man nakapagtapos, matanda ka man o bata. Hanggat merong desire sa puso mo na makilala at magbago ka, ibibigay ng Panginoon. Kagaya ng nangyari kay Kuya Erwin na hindi man siya nakapagtapos ng pag-aaral, pero nakita mo ngayon, ako nga, hindi ako nakapagtapos nga ako, DJ Mi, pero hindi ako mahilig magbasa talaga. Pero tingnan mo si Kuya Erwin na high school lang yung inabot niya, pero ang hilig niya magbasa. And because of that, dun lumago yung kanyang pananampalataya, dun mas lalong lumalim yung kanyang relasyon. At the same time, dun yung kumbaga naging pundasyon ng kanyang pananampalataya. Ang ganda nga ng sinabi niya kanina binabad niya yung kanyang sarili para talagang para maisa kabuhay din niya at the same time yung mga nababasa niya. And it's true talaga, lagi kong sinasabi DJ Mi, Kuya Erwin, no, na Christianity is not just about it's not just about information, but it's about transformation from the information that we have received or from what we have read. So ibig sabihin, sa pagiging isang Kristiyano po, hindi lang to paramihan ng alam, kundi nabago ka ba nung mga bagay na nalaman mo? Nabago ba yung puso mo, yung buhay mo ng mga katotohanan na nakita, nabasa at napakinggan mo? Kaya po sa mga ka-TikTok po natin, ay nawa
yung kwento po ni Kuya Erwin ay naging inspirasyon din po. Sabi nga po, ayan no, may mga nagpapasalamat din po dito. Ayan, si Ma'am Brenda Cleofas, ayan, happy to be with you here din po. So Kuya Erwin, maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong kwento. And sa mga chopper, sa mga driver, sa mga ka-grab din po ninyo na nakikinig din po, nakapakinig ng kwento din po ninyo. Nawa po yung kwento po ni Kuya Erwin ay nagbigay din po sa inyo ng pag-asa na hindi pa po huli ang lahat para sa inyo. Again, hindi po hadlang ang inyong estado para makilala si Kristo. May pinag-aralan man o wala, mahirap man o mayaman, matanda man o bata, ang importante po sa Panginoon ay nakikita po niya yung desire sa ating pong mga puso na makilala siya at mas lalong lumalim ang ating pong relasyon sa Kanya. DJ Me, maraming salamat sa pagsama sa amin tonight. And of course, Kuya Erwin, maraming salamat din po sa pagbabahagi ng iyong kwento. Mga ka-TikTok, maraming salamat po sa pagsama sa amin tonight. At patuloy niyo pa rin po kami samahan every Tuesday, 8 p.m. dito lamang sa 89.1 FM. At ganoon din po sa ating Facebook at YouTube channel na Adventist World Radio Manila. Muli, ito po si DJ Mary Me na nagsasabing, Mary Me mang pagsubok sa buhay. Tandaan mo, andyan ang Diyos lagi para sa iyo. At ako naman po ang inyong DJ na si DJ Rock na nagpapaalalang rarararaki road man ang buhay, pero si Kristo ang nagbibigay ng tunay na kulay. Muli, this is TikTok, Transformation in Christ Talk. This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk. Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo. Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story. This is Jazel Diaz. And this is Rocky Lokban. Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. dito lang sa AWR 89.1 FM.